Tahimik ang opisina ni Brian Lennox Vergara, isang 38-year-old workaholic tycoon. Walang bago at puro papeles at paulit-ulit na routine araw-araw. Ibababad ko sa facial cream ang mukha ko habang nanonood ng Netflix. Bulong ni Brian habang nagtitipa siya sa kanyang MacBook. Pati Sunday, abala pa rin sa trabaho si Brian, kaya nga tumanda siya mag-isa, walang asawa't anak. Para sa kanya, ang asawa ay ang pagpirma ng papeles, board meetings, gym, high-end skincare, at 8 hours na tulog para hindi mag-dry ang balat niya. Paulit-ulit, nagsumikap siya sa buhay. Pagka-graduate bilang mechanical engineer at nakapagtrabaho abroad, nakaipon siya ng puhunan para sa negosyo na kalaunay pinaligo niya ng husto. Kailangan ko bang magpa-schedule ulit kay Velo? Mahinang tanong pa ni Bryce sa kanyang sarili. Nakasanayan na niya talaga ito. Pinalaki siya ng kanyang maarteng ina na skincare is a must kahit pa may kahirapan sila noon. Pumasok si Lito, ang mas batang sekretarya. Tila nahimatay si Brian sa kinaupuan dahil sa dala nitong isang kabundok na papeles. Sir Bry, ito na po yung mga kailangan pirmahan para sa mga bagong buyers. Ang dami nila ngayon, sobra. Saad dito at proud pa. Halos umungol si Brian sa inis at pagod. Lito, hindi ba pwedeng isa-isa lang? Inis niyan tanong. Ay, sorry po sir. Pero kasi sobrang successful ng sales this quarter. Sabi nga nila, kapag maraming papel, maraming pera, di ba? Bakit nagre-reklamo ka pa? Sa bagay, trillionaire ka na. Asar ni Lito sa kanya. Kapag maraming papel, maraming stress. Gusto ko na magretiro. Asar na wika ni Bry, sabay hawak niya sa sentido habang lumilingon sa salamin para i-check ang sarili. Doon niya napansin ang isang puting buhok na tila lumitaw out of nowhere. Nanlaki ang mga mata niya. Puting buhok ba to? Sobrang daming tanong niya. Ganito talaga siya kaya pinagkakamalan siyang binabae. Oo nga po sir, napansin ko na rin kanina pero hindi naman halata sa mukha mo since babyface ka naman. Sabi nito at humawak pa sa baba na tila nag-iisip. Akala ko highlights yan pero mukhang puting buhok naman pala. Puting buhok? Malalaki ang matang tumayo si Brian. Sabay hawak sa ulo. Parang nadurog ang puso niya sa harap ng salamin. Sinisira ng mga papeles mong kabugian ko, Lito. Alam mo bang naipamana pa ng yumaong nanay ko ang 12-step skincare routine ko? At ako lang ang tanging lalaki sa angkan namin na may exfoliating schedule. Kakainis. Mamaya, wrinkles na makita ko. Malakas na natawa si Lito sa maarteng amo. Kaya pala akala ng iba bakla kayo. Gwapo ka pa rin naman, Sir Bry. Yes, alam ko naman. Masama bang maging aware sa hygiene? Hindi to kaartehan, disiplina to. Walang masama sa pag-aalaga sa sarili. Pero ikaw ang stress ko. Saad ni Brian at mabagsak na naupong muli sa ergonomic chair. Paumanin, sir. Sarkastikong saad ni Lito. Wala pa naman ako nakikitang wrinkles eh. Ayop ka talaga dito. Lagi mo sa reminder ngayong araw na bilan ako ng hair dry mamaya. Ilang taon na ba ako? Mahinang tanong ni Brian. 38 sir. Sagot ni Lito kaya humugot ang isang malalim na buntong hininga si Brian. 38 at ito ko nag-iisa pa rin tapos ang lola ko. 80 na pa lang yung taon. Bulong niya. Ito na lamang ang natitira niyang pamilya. Sabi ko sa'yo eh. Tumanggap ka na ng mga dates. Wika ni Lito at tatawa ng malakas ng umiling si Brian. Ayoko nga. Marati sa katawan ng gusto kong babae. Oras na siguro Lito para magbakasyon ako. Buong buhay ko, nilaan ko sa sarili ko sa pagtatrabaho. Tiyak, miss na ako ng lola ko. Hindi ko nga namalayan na matagal na palang nawala sa kalendaryo ang edad ko. 2 taon na lang, 40 years na ako. Wala pa akong asawa't anak. Tumanda na ako nag-iisa. Pagkatapos ng Hell Week na to, magbabakasyon ako sa probinsya namin. Huwag mo kong tatawagan ha. Magtatalaga ako ng tao para ipagkatiwala ang businesses ko. Gusto kong sariwain ang dahilan kung bakit nagsumikap ako sa buhay. Gusto ko nang umuwi. Mahinang saan ni Brian at napapikit. Wala ka pang tagapagmana. Bata ka pa naman. Pwede pa yan. Saan ni Lito pero umiling si Brian. Bata pa ako pero yung nag-iisa kong pamilya tumatanda na. Ayokong pagsisiya na hindi ko piniling iwan ng trabaho ko para makasama siya dito. Gusto kong magbakasyon. Hindi lumandi na babae. Masungit na saad niya dahil doon ay natawa si Lito. Bilib din talaga sa amo. Pagkalipas ng 2 linggo,
Bumungad kay Bri ang maingay na San Mateo. Iniwan niyang mamahaling kotse at piniling mamuhay ng simple. Sumakay agad siya ng tricycle. "Saan tayo, boss?" tanong ni San. "Memorial Park." Sagot ni Brian habang tinitignan si San mula ulo hanggang paa. Hindi naman sa hinuhusgahan niya ang dalaga, pero dahil napansin niyang pawis ang mukha nito at tila hindi alintana ang init ng araw. "Ba't boss? May marumi ba sa mukha ko?" tanong ni San. Kung hindi lang mukhang dayuhan ang bagong dating na nagtatago sa sombrerong suot, ay susuntukin niya ito. Halatang dinidiscriminate siya dahil isa siyang babaeng tricycle driver. Si Sunshine Galvez o kilalang Sun ay isang 28 anyos na tomboy sa baryo nila. Ulila na rin at mag-isang tinaguyod ang mga anak-anakang napulot niya sa isang bangketa, sina Winnie, Alice at Tibong. "Mukhang dayo ka, boss," saad ni San. "Dito ako lumaki. College lang ako nang lumipat sa Maynila." Sagot ni Brian. Nang makarating ay bumaba siya agad. "Okay lang bang hintayin mo na rin ako? Dadalawin ko lang mga magulang ko." Sumaludo naman si Sun at bumaba din sa pampasadang tricycle. Naglakad si Brian sa Memorial Park. Nakasunod si Sun, lalo pat dito rin nakalibing ang mga magulang. Nang ibinaba ni Brian ang mga bulaklak, ay umupo siya sa damuhan at nilinis ang lapida ng mga magulang. "Oh, anak ka pala ng mga Vergara. Kaano-ano mo si Lola Anita Vergara?" Tanong ni San kaya halos mapatalon sa gulat si Brian. Akala niya kasi ay naiwan ito sa tricycle. "Lola ko si Anita," sagot niya. Umasim ang mukha niya dahil nakita niyang may tumulong pawi sa noon ni San. Kung tutuusin ay maganda ang dalaga at makinis ang mukha nito. Bumagay dito ang chinitang mga mata, subalit tila hindi marunong gumamit ng skincare o ng sunscreen. "Doon bang punta mo pagkatapos dito, bossing? Kapitbahay lang naman pala namin kayo. Minsan, doon na kami tumatambay para samahan ng lola niyo." Sagot ni San at nilinis din ang lapida ng mga magulang na katabi lang ng puntod ng mga magulang ni Brian. "Pwede bang punasan mo yung pawis mo, mister? Ewan ko kung anong pwedeng itawag sa'yo. Here, take my handkerchief." Mapanghusgang saad ni Brian kaya nangunot ang noon ni San. "Nako, hindi na, boss. Okay lang naman." Sagot ni San. "Ang asim mong tignan." Pambabara ni Brian kaya halos malaglag ang panga ng dalaga. Hindi siya nakapagsalita sa sinabi nito. "Don't get me wrong. Maganda ka naman, gwapo. Ewan ko, basta kaso parang dry ang skin mo. Tiyak mas bata ka sa akin pero yung skin mo mas young kaysa sa'yo." Maarting saad ni Brian. Napataas ng kilay si San. "Aba, grabe ka ha. Kung makapagsalita ka, akala mo wala kang kapintasan sa katawan mo. Kutis lang yan, hindi ako mabaho no." Sigaw ni San. Oo nga't tomboy siya, subalit 3 beses siyang maligo sa isang araw. Wala man siyang skincare na ginagamit pero malinis siya sa kanyang katawan. Mahilig sa pabango, body scrub at hindi makapapayag na bumaho. "Hindi ko naman sinabing mabaho ka. Mukhang maasim. Yun ang ibig ko sabihin. Parang tuyot ka na. Alam mo yung pasas? Ganon. Tignan mo yung skin mo. Naglo-lotion ka ba?" Tanong ni Brian. Napatayo na si San mula sa pagkakaupo sa harapan ng puntod ng mga magulang. Nasaktan sa sinabi ni Brian. Di wow! At least ako nagtatrabaho araw-araw. Ikaw, sino ka ba? May napatunayan ka na ba? Ikaw akala mo kung sino lumaki sa air-condition na bahay? Sigaw ni San habang dinuduro si Brian. "Bakit parang may galit ka sa may aircon? Ikaw nga mukha kang lumaki sa usok." Balik na sigaw ni Brian na nakatayo na rin. "Ano sabi mo?" Sigaw ni San at malakas na sinuntok si Brian sa mukha. Malalaki ang matang napahawak si Brian sa mukha niya dahil sumakit ang mata niya dahil sa pagkakasuntok ni San. "Aray ko! Yung kamay mo pinagawak mo sa lapid at tapos dinikit mo sa mukha ko. Hindi mo ba alam kung gaano kamalang skincare ko?" Naiinis na tanong ni Brian dahil muntik nang umikot ang mundo niya dahil sa pagkakasapak ni San. "Bakla ka yata eh." Anya. "Ikaw nga tomboy eh. Hindi ko naman pinuna. Tignan mo yung short wolf cut mong buhok. Parang may galit sa suklay." Asik pa ni Brian at tinuro ang buhok ni San. Agad tinabig ni San ang kamay ni Brian. Aba! Wala tong galit sa suklay. Natural waves to. Di tulad ng sayo mukhang pinalansya sa sobrang kapal ng gel. Ayaw magpatalo ni San sa lalaking sinabihan siya ng maasim. "Hindi to gel no. Natural shine yan. Palibasa hindi mo yun alam kasi hindi ka naman lalaki.
Nakakaya naman sa jersey mo suot eh. Nakahawak pa rin si Brian sa mukha niya dahil sa pagkakasuntok ni San. Ay, natural ka dyan. Kung natural yan, sana pati ugali mo shiny din. Kaso, puro lait ang lumalabas sa bibig mo. Wala namang ginagawa ang jersey ko. Tuluyan na nagliyab sa galit si San. Ikaw naman ang unang minasama ang sinabi ko. Konting observation lang, parang gusto mo na akong patayin. Nakakunot na saad pa ni Brian. Tumalikod na si San samantalang sumunod naman agad si Brian. Nagtaka siya nang binababa nito ang mga gamit niya. Oy, bakit mo inaalis? Tanong ni Brian. Sumakay ka sa iba. Hiyang-hiya ako sa'yo. Bayaran mo pagkakahatid ko sa'yo dito. Asik na San. Napairap na lamang sa hangin si Brian at walang nagawa nang iwan siya ni San matapos niyang bayaran. Para sa kanya ay wala namang mali sa sinabi niya kanina dito. Napairap na lamang sa hangin si Brian at walang nagawa kundi ang sumakay sa ibang tricycle. Nakauwi agad si Brian sa simple nilang bahay kung saan siya talaga lumaki. Apo ko, Bri! Saad ng matanda kaya ngumiti si Brian at niyakap ang lola. Hindi ka nagsabi na uuwi ka pala dito eh. E di sana nilutuan kita ng paborito mong pansit. Surprise nga po. Dapat hindi na kayo naglakad na papunta dito. Nagbukas din pala kayo ng tindahan. Kaya niyo pa ba? Tanong ni Bri. Abay oo naman, kaya ko pa. Eh buti na nga lang at pumayag kang hindi na tumagal pa dito ang nurse ko. Hindi talaga ako komportable sa ibang tao na nandito pa. Bahay namin ng lolo mo. Bri, teka nga. Anong nangyari sa mata mo? Saad ni Lola Anita na mapansin na namamagana ito. May baliw lang dyan sa tabi-tabi la. Ayaw nyo na. Gwapo pa rin naman ang apo nyo. Ayos lang ang katapat nito. Sagot ni Bri para hindi na mag-alala ang lola. Napaisip si Bri kung bakit mas piniling tumira ng pamilya niya sa baryo kaysa sa malawak niyang lupa sa Baguio. Matapos ang maikling usapan nila ni Lola Anita, pumasok siya sa lumang bahay na puno ng alaala. Napansin niyang naroon ang mga litrato niya noong bata pa, pero wala noong binata na siya. Tinanggal niyo po mga pogi kong litrato? Tanong ni Bri. Ay, nasa kwarto ko kasama litrato ng lolo mo. Palagi kasi ako narito sa sala o kaya sa tindahan, kaya kapag nakikita ko ang mga litrato mo nung binata ka pa, nalulungkot ako. Sagot ng Lola Anita niya kaya nakaramdam din ng lungkot si Bri. Niyakap niyang muli ang kanyang lola. Sorry po kung ngayon ko lang naisipan na umuwi. Sorry po kung tsaka lang ako tumatawag para i-pressure pa po kayong umuwi sa Baguio, kahit nandito lahat ang alaala nila lolo. Mahinang saad ni Bri. Mahina na ang lola niya kaya nagsisisi siyang ngayon lamang nakadalaw. Ay sos, ayos lang yan apo. Nauunawaan ko naman ang trabaho mo. Yun nga lang ay nakakalungkot na hindi ka man lang nagdala ng babae dito na ipapakilala mo sa akin. Akala ko nandito ka para sabihin sa akin na magpapakasal ka na. Biro nito. Napakamot ng kanyang batok si Bri. Single pa rin ako. Sagot ni Bri. Same. Saad ang matanda kaya pareho silang tumawa ng malakas. Natigilan lang si Bri na makarinig ng boses ng mga bata. Hala, may multo lola. Hinampas siya ni Lola Anita sa braso. Ay, sila Winnie lamang yan. Katulungan ko sa pananahit pagtitinda dito. Diyan lang sa katabi nating bahay nakatira. Ayos ba, Alice? Pantay na yan? Tanong ng isang batang babae habang inaayos ang laylayan ng tinatahi. Oo, Winnie. Sabi ni Lola Anita, pag pantay na yan, mas madaling ibenta. Sagot ng kapatid na kamukha nito. Shh! Huwag tayong maingay, baka magising si Tibong. Inaantok daw siya kasi sumama kay Nainay sa pagbebenta ng balut kagabi. Sabay turo ni Ali sa lalaking bata na nakahiga sa sahig. Yakap ang isang throw pillow. Kamukha din ng dalawang batang babae, mga nasa edad sa 8 taon. Napakunatan noon ni Brian. Triplets? Lumapit siya at napatingin sa mga gamit ng mga bata. Isang lumang sewing machine, ilang tela, sinulid, mga borda ng simpleng disenyo. Sa lola niya mga ito. Hello? Bati ni Brian dahilan para mapalingon ang dalawang batang babae. Uy, may tao! Napasigaw si Winnie. Biglang tumayo si Tibong at napaatras na makita ang bagong dating. Kuya, sino po kayo? Tanong ni Winnie, hawak-hawak ang gunting. Napangiti si Brian. Ako si Brian, apo ko ni Lola Anita. At mukhang kayo, ampun niya kayo? Mahinang hinampas ni Anita ang balikat ng apo. Anak-anakan niya ni Sunshine, yung kapitbahay natin.
Kami po sina Alice, Winnie at Tibong. Diyan lang po kami sa katabing bahay niyo po. Bibong sagot ni Alice. O siya, samahan niyo ako magluto ng pansit at sinigang na paborito ng aking apo para rito na rin kayo maghapunan. Maya-maya lang ay susundo na si Sunshine sa inyo. Saan ni Lola Anita kaya nagtakbuhan naman ng mga bata papuntang kusina dahil alam nilang masarap magluto ang matanda. Sumapit nga ang gabi at mas nakilala niya pa ang triplets. Naikwento na napulot lamang sila ng sinasabi nilang Sunshine sa bangketa noong 5 taong gulang sila dahil iniwan ng totoong magulang. Sabi ko na may mabangong sinigang dito eh. Saan ni San nakapapasok lamang sa loob ng kusina ni Lola Anita. Alam ni San na posibleng makita niyang sinuntok na lalaki pero wala siyang pakialam. Ito dapat ang mahiya sa kanya. Halos malaglag ang panga ni Bray na magtamang paningin nila ng baliw na tomboy na sumapak sa kanya. Inismaran siya ni San. Ito ang tinutukoy niyong nanay-nanayan niyo. Nanay ba yan? Parang si Manny Pacquiao eh. Saan ni Bray sa triplets? Nagtaka naman ang tatlo maging si Lola Anita na mag-irapan ang dalawa. Naupo agad si San at hindi pinansin ng lalaki. Hindi ka maghuhugas ng kamay. Galing ka sa labas. Napakadugyot mo naman. Puna ni Bray at masamang tumingin kay San. Bagong shower ako. Malinis ang kamay ko. Asik ni San pabalik. Inirapan siya ni Bray at tila nawala na ng ganang kumain. Aba, teka nga. Magkakilala kayo? Tanong ni Lola Anita. Alam mo, Lola Anita, sabi mo, mababaitan lahat ng kalahi mo. Hindi naman po. Maangas sa saad ni San at sinimangutan ulit si Brian. Lola, saan mo ba napulot ang hambog na to? Balik ni Brian habang nakairap din at dinuro pa si San. Tumigil na nga kayong dalawa. May mga bata nakakakita sa inyo. Saway na matanda, sabay abot ng pinggan kay San. Nang komportable na silang ani, may naghawakan ng kamayang 5 maliban kay Brian na diretsyong kumain. Tayo'y manalangin. Sabi ni San at ngumisi kay Brian. Napatingin ang lahat sa binata. Iniluwa ni Brian ang pansit, napahiya at agad na hinawakan ng kamay ng lola niya. Nakalimutan niyang palaging kailangan magdasal bago kumain. Sanay na kasi siya mag-isa at nakakaligtaan ang magdasal. Pagkatapos ng panalangin ay nagparinig si San habang itinataas ang paa sa upuan dahil mas komportable siyang ganun kumain at isa pa, hindi naman ibang tao si Lola Anita. Ano ba yan? Puro ka lang kagwapuhan, pero dasal, wala, hindi mo alam. Nakakahiya naman sa makintabong buhok. Tumigil si Brian sa pagsubo. Tignan mo ang sarili mo. Ganyan man tamang pagkain. Pataas-taas ang pa sa upuan. Palaka ka ba? Inangatisan ng kilay. Ay, sorry ah. Mas komportable kasi. Ikaw nga tong hindi marunong maghintay ng dasal eh. Eh gutom na ako eh. Masama bang magkamali? Masama yung bastos sa hapag. Galita sa Adi Bray. Bastos agad? Eh ikaw tong masama ugali. Balik ni San. Lola, yung apo mo? Siya nagsimula. Lola, siya po una nagsalita. Balik naman ni Bray. Hindi na nakatiis ang matanda. Piningot niya magkabilang tenga ng dalawa. Aray, Lola! Sabay na reklamo ng dalawa. Ang tatanda niyo na po pero parang kayong mga bata nag-aaway. Sabat ni Tibong na kumakain na. At saka, Nay, bisita si Sir Bray. Bakit ba kayo galit na galit sa isa't isa? Magkakilala ba kayo? Tanong ni Alice. Siguro po, mag-ex kayo no? Tukso ni Winnie kaya malalaki ang matang natigilan si San at Brian. Yak! Sabay na sa nilang dalawa. Tama na, para kayong mga bata. Kumain na lang kayo, huwag nang daanin sa init ng ulo. Saway ni Lola Anita kaya parehas silang nag-irapan ni San. Tahimik ang dalawa nilang ilang segundo. Pero nagbabatuhan pa rin sila na masamang tingin sa isa't isa at nagbabanggaan ng mga paa sa ilalim ng mesa. Ilang araw matapos ang bangayan ni na San at Bray ay gumawa na ng paraan si Lola Anita upang mapag-ayos ang dalawa dahil para sa kanya ay apo na niya si San. Bray, ikaw na lang bumili ng mga paubos ng paninda sa palengke ha. Medyo masakit na ang tuhod ko ngayon. Utos si Lola Anita habang pinupunasan ng mga lamesa. Ha? Ako na naman po. Ang init-init po mamaya na lang. Reklamo ni Brian pero agad ding tumayo. Sige na, nandiyan naman si San. Sasamahan ka na lang niya. Si San ang palagi ko nauutusan at ikaw naman ang nandito.
Samahan mo na siya. Hindi ka naman iitim kasi dinaig mo pang vampira sa puti ng sunblock mo, apo. Nakangiting saad ni Lola Anita, sabay kindat kay San na pasimpleng nag-aayos ng sukli sa tricycle. Napairap si Brian. Kailangan pa talaga yun. Magsasabong lang kami ng tomboy na yan eh. Lang namang lakarin mo yan. Baka mamaya magsungot ka na naman dahil pagpapawisan ka. Napaka-arte mo naman bakla ka. Pang-aasar ni San. Fine. Iritadong sagot ni Brian, sabay sakay. Kaya ka siguro walang jowa eh, hindi ka marunong makisama. Asar na banat ni San. Excuse me, baka ikaw yun. Lahat ng tao inaaway mo. Isa kang warning sign na may paa. Balik ni Brian. Ngunit sa kabila ng asaran, hindi niya mapigilang mapansin kung gaano ka-relax ni San. Walang kaarte-arte sa katawan, kabaligtaran sa tipo niyang mga babae. Sumama si San sa grocery store dahil nga marami silang bibilhin. Matapos noon, akala ni San ay uuwi na sila agad, pero nagpahatid si Brian sa Watson. Hintay na lang kita dito. Nakakunutan noong sad ni San. Pumasok agad si Brian sa loob at napailing na lang siya nang mapansin niya si Brian na mabusising binabasa ang mga product na pinagkukuha nito. Napaka-arte. Mahinang sad niya. Nang makalabas si Brian ay may 4 itong paper bag na bitbit at napakunutan noon niya na may iabot sa kanyang isa. Ano to? Masungit na tanong ni San. Skincare. Para naman maranasan ng balat mo, ma-moisturize. Saad dito, kaya inambaan ng suntok ni San si Brian, pero agad itong pumasok sa loob ng tricycle, kaya napailing na lamang siya. Buisit ka talaga. Saad ni San. You're welcome, tomboy na maasim. Asar ni Bri. Isang linggo pa ang lumipas at kailanman, hindi talaga pwedeng pagsamahin ng apoy at gasolina. Palagi nagsasabong sina Bri at San na pati ang triplets ay hindi na sila masaway sa pag-aaway. Hoy, punta ka sa court, saba ka sa basketball. Hindi yung nakakulong ka lang dito. Anis San na makitang nakahiga si Brian sa sofa. Galing silang simbahan bago simulan ng triplets ang pananahi kila Brian. Sunday ngayon kaya wala siyang trabaho. Para ano? Makisalamuha sa maaasim? Pangaasar ni Brian. Visit ka talaga. Lola, ipapabugbog ko to kila Temyong. Siya na nga ang aayain na makipaglaro nang aaway pa. Duro ni San kay Bri. Brian, sumama ka na para naman hindi ka lang nakakulong dito. Hindi ka pa sumama sa amin sa simbahan ngayong araw. Saad ni Lola Anita. Umiiwas lang naman si Brian sa matataong lugar dahil natatakot siyang makilala siya ng kung sino. Pagdating nila sa court ay agad lumapit ang ilang kabataang lalaki. Malapit lamang ito sa kanilang bahay. Oy, San! Sino yan? Boyfriend mo? Nagbago ka na talaga! Sabay tawanan ng 4 na kalalakihan. Si Ronnie, Temyong, Hanzo at Bebong. Anong boyfriend? Busy to, kaaway ko to! Sigaw ni San. Sus, dyan din nagsimula ang lolo't lola ko! Saad ni Temyong. Pero ang ending, naghiwalay pa rin sila. Basag ni San kaya napanguso si Temyong. Napailingin si Brian habang napapangiti sa loob niya. Huwag niyo tong dikitan sa laro maarti to, mamaya bugbugin niyo rin kapag sinabihan kayo na maasim. Pustahan ulit unang maka 15 points panalo. Itong si Bri, isama niyo sa grupo niyo Ronnie, baka ikapatalo pa ng koponan ko yan. Biro ni San kaya napairap na lang sa hangin si Brian. Nagsimula ang basketball. Nabigla si San sa galing ni Brian na kapag nakakapuntos ay ngingisi sa kanya. Buti na lang, hindi kita kagrupo. Baka matalo pa ako. Asar ni Brian na pinupunasan ng pawis. Umasim naman ang mukha ni San habang naka-Indian seats sa bleachers. Katatapos lang nilang maglaro. Uy, Bri! Gusto mo ba makita yung gusto ni San? Tanong ni Ronnie habang umiinom ng soft drinks. Nabigla si Brian. Ha? Gusto as in? Gusto? Nililigawan niya? Tigilan mo nga, Ronnie. Mamaya marinig ka ni Colleen. Saway ni San pero kita ni Bri ang pamumula ni San. Oh, bakit? Ayaw mo yon, may bago daw maglalakad sa'yo kay Colleen. For sure, sasagutin ka na niyan. Natatawang saad ni Ronnie at tumingin kay Brian. Kuya Bri, yung magandang babae nagbabantay ng barbecue. Anak yan ni Kapitan. Ang ganda no? Makinis, made in Japan. Nagtawa na ng 4 na kaibigan ni San, kaya natawa na rin si Brian. Ngunit hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng inis sa isiping may ibang nagugustuhan si San.
Nakita ni Brian ang isang simpleng dalagita, tahimik, palangiti at tila hindi aware na crush siya ni San. Parehas sa singkit ang mga mata ni Colleen at San. Mukhang gusto rin siya ng ibang lalaki sa paligid, mukhang mahinhin. Hindi ka sasagutin yan, San. Asar ni Brian. Sinabi ko ba liligawan ko? Inis na puna ni San. Gago, lumalapit. Natatawang sa ni Temyong. Nag-ingay ang buong grupo at napansin ni Brian ang pamumula ni San na parang bulating hindi mapirmi sa kinauupuan. Umayos din ito ng pagkakaupo. Hi, hindi ba kayo magpapareserve ng barbecue? Paubos na kasi, alam ko naman suki kayo nila nanay. Saan ni Colleen? San, magpa-reserve ka daw. Asar ni Bebong kaya sinuntok ito ni San at inayos ang sombrelong suot. Sige Colleen, yung dating order namin. Pakidagdagan na lang kasi may nadagdag sa grupo namin. Nahihiyang ani ni San at tinuro si Brian. May dayo pala kayong kasama, San. Ani Colleen at gumiti kay Brian. Nakita ni San kung paano namula si Colleen habang titig na titig kay Brian na kampante lang na nakaupo. Hindi naman ipagkakaila ni San na may itsura talaga si Brian. Halatang alagang-alaga sa gym dahil may magandang pangangatawan, malinis pa sa sarili at mabango. Ito ba? Saad ni San at nawala ang gana sa boses. Normal na to para kay San. Alam niya kasing wala siyang pag-asa kay Colleen at isa pa, ayaw rin sa kanya ng mga magulang nito dahil isa nga siyang tomboy. Si Brian yan, apo ni Lola Anita. Saad ni Hanso. Pamilyar ang mukha mo. Nakita ni yata kita sa TV. Ani Colleen kaya natawa si Brian at umiling. Nako, baka namamalik mata ka lang o ibang taon tinutukoy mo. Sino naman ako para mapalabas sa TV? Ani Bri dahil ayaw niya magbago ang tingin ng mga ito kapag nalaman na isa siya sa pinakamayamang bachelor sa Pilipinas. Ganun ba? Ako si Colleen, pwede mo akong tawaging Col o Lenlen. Saad ni Colleen. Tinanggap naman ni Brian ang pakipagkamay nito. Brian o Bri na lang. Nakangiting saad niya. Nalipat lang ang tingin ni Brian kay San nang umiwas ito ng tingin sa kanilang dalawa ni Colleen. Nang naglalakad na sila pauwi, ay tahimik si San siyang pinagtataka ni Bri. Oy, ang tahimik mo naman. Natatawang saad ni Brian. Hindi niya mawari sa sarili subalit naninibago siya kay San. Tila mas nais pa niyang asarin siya ni San kaysa manahimik ito. Ano na masasabihin ko sa'yo? Ayaw nga kitang kausap eh. Ani San. Hanggang sa nakapasok na to sa bahay nila ay hindi na ito nagpaalam sa kanya. Anong problema nun? Tanong ni Brian pero nagkibit balikat na lamang siya at umuwi na. Kinagabihan, si Brian ang nagbantay sa tindahan ng kanyang lola. Tao po! Saad ang pamilyar na boses. Oy, Colleen, ikaw pala. Ano yun? Tanong ni Brian. Pabili nga ng 10 kilo ng bigas. Saad ni Colleen kaya agad kumuha ng 10 supot ng tigi-1 kilong bigas ni Brian. Kaya mo bang buhatin? Tanong niya pang nang mailagay yon sa eco bag. Bakit? Bubuhatin mo ba para sa akin? Nakangiting tanong ni Colleen. Magsasalita pa lang sana si Brian nang mapansin niya si San. Lola Anita, paload nga! Hindi natuloy ni San ang sasabihin na mapansing si Brian na nagbabantay ng tindahan. Ano Sim? Tanong ni Brian pero nakay Colleen ang atensyon ni San. Smart. Dismayadong saad ni San. Samahan na kitang umuwi, Colleen. Kaya mo bang buhatin yung binili mo? Tanong pa ni San. Tutulungan mo ko? Salamat Saad ni Colleen. Nagtama ang paningin ni San at Brian. Wala namang pakialam ang binata pero nakatitig lang din ito kay Colleen. Alam naman ni San na posibleng maging tipong babae din ni Brian si Colleen. Habang naglalakad sila papunta sa bahay nila Colleen, ay napansin ni San na may nais itong sabihin. Sabihin mo na! Natatawang saad ni San. May girlfriend na ba yon? Tanong ni Colleen. Si Bri ba? Single siya, ang alam ko. Sagot ni San. Matagal na siyang may gusto kay Colleen at kung tutuusin ay nakakausap pa nga niya online subalit nakakatampo lang na unang beses pa lamang nitong nakita si Bri ay nakuha na ng maarting yon ang loob ni Colleen. Ilakad mo naman ako. Sige na San, 29 na ako. Oras na rin siguro para magkaroon ako ng nobyo. At gusto ko si Brian. Mukha kasing magkakasundo kaming dalawa.
Saad ni Colleen at nakita niyang kinang sa magaganda nitong mga mata. Hindi siya nakasagot at nagulat na lamang nang yakapin ni Colleen ang braso niya dahilan ng pagbilis ng pintig ng puso ni San. Sige na San, pagbigyan mo na ako. Halata namang close kayo nun eh. Pamimilit ni Colleen. Susubukan ko. Malungkot na sagot ni San. Thank you San, ikaw talaga ang tulay. Sigaw nito kaya dahan-dahan naman tumango si San. Isang linggo ang nakaraan, tahimik si San. Napansin ni Brian ang pagiging tahimik ni San. Palagi niya tong inaasar pero hindi na ito lumalaban sa kanya at ayaw ni Brian ng ganoon si San. Oy, ang tahimik mo. Saad ni Brian. Katatapos silang magbasketball at nasa pwesto sila ni Colleen na kanina pang pasulyap-sulyap kay Brian. Hi Brian! Biglang sumulpot sa tabi niya si Colleen. Kaya nagulat siya lalo nang tumayo si San at hinila na nito sina Temyong, Ronnie, Bebong at Hanso papalayo. Oy, saan kayo pupunta? Tanong ni Brian. Maglalaro, diyan ka na lang at manood. Sigaw ni San pero ang totoo ay umalis siya para magsama sina Colleen at Brian. Nagsimula ulit maglaro sila Temyong pero hindi makafocus si San dahil nalilipat ang tingin niya kay Brian at Colleen. Napaupo na lamang siya nang tumama sa mukha niya ang bola. Ay, sorry boss! Sigaw ni Ronnie. Nahilo si San at napahawak na lamang siya sa ilong niya dahil nga naramdaman niyang may tumulong dugo doon. Tatayo na sana si San nang may panyong tumakip sa ilong niya at inalalayan siyang tumayo. What the hell are you doing, son? Nakakunutan noong tanong ni Brian. Nakakunutan noon ito pero kita ni San na nag-aalala ang binata. Sorry boss, ba't kasi wala ka sa sarili mo? Tanong ni Ronnie. San, ayos ka lang? Maarting tanong ni Colleen pero nakahawak naman ito sa braso ni Brian. Muling bumilis ang pintig ng puso ni San na magtama ang paningin nila ni Brian. Napahamak pa siya dahil sa selos na nararamdaman. Oo, ayos lang ako. Sagot niya. No, you're not. Noong nakaraan pa lumilipad yung isip mo ah. Sabat ni Brian at nataranta si San nang buhatin siya ni Brian. Bridal style. Hoy Bri, ibaba mo nga ako! Malalaki ang matang saway ni San. Huwag kang malikot, ihulog kita sa kanal makita mo. Banta ni Brian. Dahil sa kahihiyan, ibinoon na lang ni San ang mukha sa matigas na dibdib ni Brian. Ano ba yan? Ang angas-angas ang suot ko tapos magpapabuhat ako sa lalaki. Nakakawala naman yan ng angas eh. Namumulang sad ni San. Napaka-arte mo. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Pambabara ni Brian sa kanya. Sa kabilang dako, habang nagkakape sa teres si Lola Anita, napangiti ito habang pinagmamasdan ng dalawa. Papalapit at buhat ng apo si San. Sana sila ang magkatuluyan. Mahinang saad ang matanda. Matapos ang pangyayaring yon, ay ramdam pa rin ni Brian ang paglayo ni San sa kanya, lalo kapag malapit si Colleen na labis niyang kinaiinis. Nakakaramdam na rin ng kung ano si Brian kapag palaging pinipili ni San sina Bebong kaysa sa kanya. Hindi niya gusto kapag hinahawakan nila Bebong si San na labis niyang ipinagtataka. Isang hapon habang naglalaro ng chess si San at Temyong ay nanonood lang si Ronnie. Tignan mo yung dalawang yan, sila na ba? Tanong ni Ronnie. Nalipat ang tingin ni San kay Brian at Colleen na nag-uusap sa kalayuan. Hindi sumagot si San at napanguso lang. Ano boss, inagawang ka ba niyan si Kuya Brian? Abangan na ba natin sa kanto? Tanong ni Temyong. Kaibigan niyo rin si Brian. Mahinang sagot ni San, pero alam niyang nilalamon na ng selos at tampo ang puso niya. Hindi, ikaw ang kaibigan namin. Naging kaibigan lang naman namin yan kasi kaibigan mo. Pero kung itatabla ka niya, ay talagang bugbog ang abot yan sa amin, San. Tignan mo nga sinusulot niyang bebot mo. Reklamong saad ni Bebong, kaya madiin na napapikit si San. Gusto siya ni Colleen, hindi niya inagaw. Hindi naman niya kasalanan na may gusto sa kanyang babaeng nagugustuhan ko. Isa pa, mas bagay silang dalawa. Sagot ni San. Natigilan ng mga kaibigan ni San. Okay ka lang? Tanong ni Temyong kaya napangiti naman si San. Straight kasi yang si Colleen kaya alam ko naman na wala akong pag-asa. Hayaan niyo na lang silang maging masaya. Malungkot na sagot ni San. Lumipas pa ang buong 2 linggo na ibinoon ni San ang sarili sa pagtatrabaho at ngayong araw ay nagpahatid pa si Brian at Colleen sa Watson.
Naghintay sa labas si San habang kumakain ng fishball samantalang tanaw niya kung paanong perfectly fit ang dalawa sa isa't isa. Magkasundo sa maraming bagay. Si Colleen, maganda, makinis, maputi, matangkad, at bagay sa 6'3" na height ni Brian. Mainhin, maraming artes sa katawan, samantalang siya, si San lang na tomboy na tricycle driver sa umaga, magbabalot sa gabi. Natigilan si San nang ma-realize na kinukumpara niya ang sarili kay Colleen, kahit pa ito naman ang gusto niya at hindi si Brian. Umiling si San. Ay, ano ba nangyayari sa'yo, Sunshine? Ano naman kung magkatuluyan ang dalawa? Bagay naman sila. Nakita niyang tumingin sa kanya si Brian kaya umiwas na lang siya ng tingin at ipinagpatuloy ang pagkain ng fishball pero nalipat ang tingin niya sa salamin. Tinitigan ang sarili. Tomboy. Bulong ni San. Hanggang sa may hatid niya sa groto ang dalawa ay nagtaka pa si Brian nang ibinaba niya mga ito. Aalis ka? Tanong ni Brian. Oo, alangan naman na maging third wheel ako sa inyo. Kaya niyo na sarili niyo. Enjoy. Saan ni San? Nagulat si Brian dahil akala niya ay siyang third wheel kay San at Colleen. Kaya nga siya sumama dahil nais niya makasama si San. Ba't umalis yun? Tanong ni Brian kay Colleen. Ngumiti naman si Colleen sa kanya at nagibit balikat. Hindi ko alam. Hayaan mo na. Tayong dalawa na lang ang maglibot. Baka may trabaho pa si San. Natapos ang buong araw na si Colleen lang at si Brian na magkasama at nagtataka na si Brian. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit sa pag-uusap nila ni Colleen at malaman na saktong-sakto sa tipo niyang babae si Colleen ay may kakaiba sa pintig ng kanyang puso. Kinagabihan ay maingay sa tahanan nila San. Winnie, ibili mo nga ako ng napkin. Saan ni San habang inaayos ang balot na kanyang ilalako mamayang gabi. Si Tibong na lang po. Saan ni Winnie. Tibong, ibili mo raw si Nainay ng napkin. Sigaw ni Alice kaya napairap sa hangin si San. Hindi kasi niya napansin na naubos sa palang stock niya ng sanitary napkin. Nahihiya kasi si San bumili. Ang siga-siga niyang tomboy tapos bibili ng napkin. Walang nagawa si San kundi siyang lumabas. Ano yon? Tanong agad ni Brian na may green mask pa sa mukha. Hindi alam ni San kung sasabihin niyang bibilhin. Pabili nga ng Hindi natuloy ni San ang putuli ni Brian. Nang kanang. May nagpapabili sa akin ng napkin. Saad ni San at namumulang umiwas ang tingin samantalang natigilan si Brian na hindi kalaunan ay malakas na natawa. Anong tinatawa-tawa mo diyang ungas ka? Naka-oversize sa t-shirt si Tomboy na bumibili ng napkin. Asar ni Brian. Ito ang namiss niya kay San, ang bangayan nilang dalawa. With wings or without? Tumigil ka nga dyan baklang kulay green. Sigaw ni San. Mainit ang ulo niya lalo ngayong may dalaw siya. Okay na, huwag ka na mahiya. Sabay irap ni Brian. Napayuko na lang si San at tinakpan ang mukha. Pero sa kabila ng inis niya, naramdaman niyang bumalik kahit na papano ang dati nilang kulitan. At si Brian, napansin niya ring mas maganang loob ngayong inaaway siya ni San. Nagustuhan mo ba yung skincare na binili ko? Ginamit mo no? Tignan mo yung skin mo, mas gumanda. Ibibili pa kita na marami. Pansin ni Brian. Hindi niya alam pero nais niya pang tumagal ang pag-uusap nilang dalawa ni San. Sayang kung hindi ko gagamitin. Maiba tayo. Kumusta naman kay Nicolene kanina? Tanong ni San. Okay naman. Madaldal siya tapos mainhin. Kaya pala gusto mo. Naglakad-lakad lang din naman kami kanina kasi bigla mo na lang kaming iniwan. Kumain kami sa mga resto sa grotto at... Hindi natuloy ni Brian ang sasabihin niya nang tumalikod na si San habang hawak ang isang pack ng napkin. Uy! Buwisit ka! Bayad mo! Sigaw ni Brian dahil nainis siya sa inasta nito. Anong bayad? Hindi niya ako binayaran kanina ni Colleen eh. Sigaw ni San bago pumasok sa kanilang bahay. Tignan mo tong tomboy na to. Hindi sana magtuloy ang dugo mo. Sigaw ni Brian. Maging green ka na lang sana habang buhay. Sigaw din ni San, pabagsak na naupo si Brian. Ano bang problema nun? Matapos ako hindi away ng ilang linggo, babastusin ako. Nagkukwento pa ako eh. Inis na wika ni Brian. Isang linggo pa nakalipas ay mas bumibigat na ang loob ni Brian dahil tuluyan siyang hindi pinapansin ni San.
San, inuman mamaya, sabi nila Ronnie. Sige na. Anyaya ni Brian habang nakaupo sila sa terrace ng bahay nila. Dati ikaw yung lagi nagyayaya. Ngayon hindi ka man lang nagsasalita. Boring ka na. Boring agad? Baka ikaw lang tong boring kasi road to 40 years old ka na. Sarkastikong sagot ni San. Wala ka talaga sasabihing matino. Kahit na mag-40 pa ako, mas young pa rin ang skin ko sa'yo. Banat ni Brian. Okay lang, mas mauna ka namang magkarayuma. Ani San. Buisit ka. Sagot ni Brian pero hindi kalaunan ay napapayag naman si San na uminom. Nang sumapit ang gabi sa harapan ng tindahan nila Brian, nagtipo na magtotropa. San, ang hina mo ngayon Ilang tagay lang lutang ka na. Tukso ni Ronnie. Huwag niyo nga akong pansinin, hindi pa ako lutang. Depensa ni San, pero halata sa kanya ang unti-unting pagkalasing. Habang tumatawan lahat, tahimik lang si San, nakatingin sa mga bote, habang si Brian ay hindi nawawala ng tingin sa kanya. Maya-maya ay nagsiuwian ng lahat. Silang dalawa ni San ang natira. Oy, magsabi ka sa akin ng totoo. Ayos ka lang ba? May problema ba? Tanong ni Brian kay San. May utang ka ba? Kailangan mo ng pera? Yun sa triplets ba may kailangan sila? Ano? Sabi mo naman sa akin, San. Nag-aalala ako sa'yo eh. Ang totoo, miss na kita, San. Iyon ang nasa isip ni Brian na hindi niya masabi. Doon na napayuko si San at sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya. Oy, San, balo ka ba? Lasing ka na yata ba't ka umiiyak ka? Natatarantang tanong ni Brian. Gago ka ba? Hindi lahat ng umiiyak lasing. Mahinang sagot ni San. Tahimik lang si San sa una, tanging hikbi lang nito ang naririnig. Pero hindi rin napigilang ibulalas ang nararamdaman. Nagsiselos ako, okay? Nakakainis yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dahil ba kay Colleen o dahil sa sarili ko o dahil sa yung bakla ka. Alam ko siya yung gusto mo at may gusto siya sa'yo. Halatang-halata naman ang ganda ng mga ngiti nyo kapag nagsasami. Sana mabungi nga kayo. Ani San at tinungga ang Red Horse pero pinigilan na siya ni Brian. Biglang naibis si Brian. Kaya ingatan mo siya kasi si Brian ang gusto ni Colleen, hindi yung tomboy na gaya ko. Inipit ni Brian ang bibig ni San kaya hindi natuloy ni San ang sasabihin nito. Wait, anong pinagsasasabi mo? Kunot noong tanong ni Brian. Tinabig ni San ang kamay ni Brian at nagpatuloy. Selos na selos ako sa'yo kay Colleen. Di ko na alam. Kararating mo pa lang dito pero wala kang ibang ginawa kundi sabihin ako na masasakit na salita. Na maasim ako, tomboy ako, yung buko, takot sa suklay. Lahat binato mo sa akin. Tapos tong si Colleen, gandang-ganda ka sa kanya, puring-puri mo. Mas gusto kanya at hindi yung sana sigan tricycle driver. Hindi yung babaeng kahit kailan hindi naging sapat. Ang sakit kasi. Pangat siguro ako no, maasim. Hindi makapagsalita si Brian. Tinitigan lang niya si San na ngayon lang niya nakita ng ganito. Hindi matapang. Hindi palaban. Napabuntong hininga si Brian. Ay, yan ba dahilan kung bakit iniiwasan mo kami ni Colleen? Kung bakit hinahayaan mo magsama kaming dalawa? San, biro ko lang naman ang pang-aatar sa'yo. Hindi ko naman maasim Hindi ko intensyon na saktan ang damdamin mo. Natawa si San at tumitig sa mga bituin. Tanggap ko naman ang panghusga sa akin. Hindi ako maganda. Hindi ako mamahali ng totoo ng kapwa ko babae kasi tiyak na lalaki ang gusto nila lalo na si Colleen. Tanggap ko na hindi rin ako ang tipo mo kasi tomboy ako. Tanggap ko naman talaga yun. Matagal na kaya nga ako makaidok at hindi masyadong pinapansin ang panghusga sa akin dahil alam kong may 3 batang kailanman hindi ako iiwan Kahit paano, nanay pa rin naman ako. Kontento na nga ako dun Pero bakit ang sakit kapag nakikita ko kayong dalawa ni Colleen? Nakakalito lang kasi hindi ko alam kung saan banda ako nagagalit. Dahil babagay kayo? Dahil pa siyang gusto mo? Na hindi kayo husgahan ng mundo kasi lalaki at babae kayo? Sa dami na sinabi mo, isang bagay lang ang gustong sabihin. Mahinang sadi Brian. Sapat ka, Sunshine. Lagi kang sapat. Hindi ko gusto si Colleen. Kasi mas gusto ki. Umiling si Brian at madiin na napapikit. May gusto kong ibang babae na hanggang ngayon ay nalilito pa rin. Napatingin si San sa kanya at kahit namumugto pa ang mga mata niya, hindi maiwasang mapangiti dahil kahit papano narinig niya yon. Ngayon lang. At sa unang pagkakataon mula pa sa kaaway niya. Halos lumuwa ang mga mata ni San nang hawakan siya ni Brian sa pisngi
at gahibla na lang ang layo nila sa isa't isa. Napapikit siya nang papalapit ito, lalo pero hindi kalaunan ay nagsalita ito. San, may wrinkles ka. Anito kaya napamulat ng mga mata si San. Tumawa si Brian na malakas. Joke lang. Kung di ka lang tomboy, iisipin kong ako ang gusto mo kaya ka nalilito. Iya ka, sagot naman ni San. Pero ang pintig ng mga puso nilang dalawa ay iba na. Kapag ba straight ako, mahuhulog ka sa akin? Tanong bigla ni San kaya pareha silang natigilan ni Brian. Never mind. Paano kung kahit natibo ka pa? Nahulog na ako sa'yo. Balik na tanong ni Brian. Pareho ng tinamaan ng alak ang katawan. Hindi nagtagal ay naglapat ang mga labi niya pero agad siyang tinulak ni San. Pagkatapos ng gabing yon, may pader na namamagitan pa rin sa kanilang dalawa. Hindi niya alam sa nararamdaman niya. Ganito yata kapag matagal niyang isinantabi ang magkagusto sa iba at ibinuon ang sarili sa pagtatrabaho. Ito siya ngayon. 38 years old pero nalilito sa nararamdaman. Dinaig pa siya na mas bata. Dati, ang tingin niya kay San ay simpleng tomboy lang. Tomboy na palaban, kaaway, mabilis uminit ang ulo. Laging may banat sa kanya. Pero ngayon, napapansin ni Brian na mga hindi niya dati pinapansin. Hoy, San! Sigaw ni Brian at hahabulin sana si San nang hawakan niya sa braso ni Colleen. Bri, gusto mo bang manood tayo ng sine? Tanong nito. Iniiwasan din ni Brian si Colleen lalo pat ayaw niyang masamay nito ni San. Nako, hindi ako pwede, Colleen. Kasama ko ang triplet si San. Magtatahi kami ng mga order na basahan kay Lola. Sagot ni Brian. Pwede ba akong sumama? Turuan mo ko. Masayang sa ni Colleen at hindi naman nakahindi si Bri. Kinagabihan ay sumundo si San sa triplets at bumigat muli ang loob niya nang makita si Colleen, Brian at ang triplets na nagtatahi. Hanggang ngayon, nararamdaman niya ang labi ni Brian sa labi niya. Mga makukulit, umuwi na tayo. Saad ni San kaya nalipat ang tingin ng lima sa kanya. Oh, San, ikaw pala. Saad ni Lola Anita nakalalabas lang sa kusina. Dito na kayo kumain ng mga bata. Alam kong pagod ka galing sa pamamasada, tara na sa pagkainan. Hindi na nakatanggi pa si San, lalo pat si Lola Anita na nagaya. Pito silang tahimik na kumakain. Napansin ni Lola Anita na merong kakaiba kay San at Brian. Pareho na nagsusulyapan pero hindi nagsasalita. Colleen, ikaw ba ay nobya na ni Brian? Tanong ni Lola Anita na ubos si Brian. Yumuko na lang si San at kunwari ay nasa pagkain ng atensyon. Hindi pa po, Lola Anita. Pero may gusto po ako sa kanya. Sagot ni Colleen. Nakita ni Lola Anita kung paano mataranta ang apo na tila nais magpaliwanag kay San na tahimik lang. Gusto ka naman daw pala, Brian. Baka oras na rin para magkaroon ka ng nobya. Saad ni Lola Anita pero umiling si Brian. May nagugustuhan po akong ibang babae. Hindi po si Colleen yun. Bala ko na pong umamin, Lola. Sagot niya dahilan kung bakit natigilan si San. Maging si Colleen ay nabigla din. Samantalang nagbubulungan ng triplets at naghuhulaan na kung sino nagugustuhan ng kanilang Kuya Brian. Abay, sino naman yon? Taga rito lang ba sa baryo? Tanong ni Lola Anita. Doon niya nakita ang apo na muling tumitig kay San, kaya sumilay ang ngiti sa labi ng matanda. Napansin yon ni Colleen, kaya nagtama ang paningin nila ni San. Natapos ang gabing yon na hindi mapakali si San at Brian. Hindi na maintindihan ang mga nararamdaman nila. Delikado na ba ako? Mahinang tanong ni Brian. Samantalang sa kabilang dako ay hindi rin makatulog si San. Tomboy ako. Sigurado kung hindi naman ako sa lalaki mahuhulog, di ba? Tanong ni San sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw ay kinukulit na siya ni Lito na bumalik ng Maynila dahil may award nga ang car company ni Brian. Pero hindi niya alam, ngunit pakiramdam niya ay nakauwi na ang puso niya sa San Mateo. Naglalakad sila matapos samahan si San na maglako at i-deliver ang mga natahing basahan ng triplets sa palengke. Uy, San! Tawag ni Brian habang naglalakad sila pa uwi. Pansinin mo na ako, hindi ko naman gusto si Colleen kaya hindi ko siya agawin sa'yo. Pasensya ka na kung hinalikan kita. Ang ganda mo kapag hindi ka mukhang galit. Kumunot ang noo ni San. Ganda mo pag hindi ko natanoo mo.
At tigilan mo na nga ang pag-iwas sa akin. Magbati na tayo. Sabay ngisi ni Brian at tinalikuran na siya para unahan sa paglalakad. Napangangasisan. Anong trip nun? Ako? Maganda? At makipagbati sa kanya? Ungas. Kung di mo ko hinalikan di hindi parang abnormal ang pintig ng puso ko dahil sa'yo. Mahinang bulong niya sa sarili. Kinabukasan, maagang nagising si San. Tumingin sa salamin habang nagsusuklay. Ay, maganda raw ako, sabi ni Brian. Napabuntong hininga siya. Pagkababa niya, nagulat ang triplets na makita siya. Uy, Nainay! May date ka? Tanong ni Alice. Ba't namumula yan labi mo? First time mo mag-lipstick. OMG! Malapit ng katapusan ng mundo! Si Nainay naka-lipstick at nag-shirt at sando! Sigaw ni Winnie kaya namula si San. What's happening? Tumakbo si Tibong na galing kusina at nanlaki ang mga mata ni San nang batuhin siya ng asin at bawang ni Tibong. Kung sino ka man nasa loob ng Nainay namin, umalis ka! Demonyo! Mga sira ulo kayo talaga! Sigaw ni San at nais na lang magpakain sa lupa. Baliw! Pang-aswang ang bawang at asin! Tumatawang sad ni Winnie. Mga makukulit, may dala akong Hindi natuloy ni Brian ang sasabihin na makita niya si San. Natigilan siya at halos hindi makahinga sa bilis ng pintig ng kanyang puso. Nagpapaganda ka ba sa akin? Tanong ni Brian. Ano? Hindi Sagot ni San. Pero totoo ngang may pagbabago. May kaunting pulbo siyang inilagay sa mukha. May kulay ang labi niya. OMG! Babae ka na po! Sigaw ni Winnie. Tumigil na nga kayo! Sigaw ni San at tumakbo sa kanyang kwarto. Natawa naman si Brian. Simula nang sabihin ni Brian na maganda siya, ay napapadalas na ang pagtitig niya sa salamin. Hindi para husgan ang sarili, kundi para makilala kung sino nga ba siya ngayon. Isang gabi ay tahimik siya nakupo sa tapat ng tricycle. Hawak ang maliit na salamin at lip tint. Anong ginagawa mo dyan? Biglang sumulpot si Brian. Naglilip tint ka na? Hindi alam ni San kung bakit umaasa siya na siyang tinutukoy ni Brian na nagugustuhan ito. Lip therapy lang. Doon ka nga, huwag mo sirain ang gabi ko. Pagtataboy ni San kay Brian habang pilit na itinatago ang lip tint. Sus, nagpapaganda ka lang sa akin Sabay tawa ni Brian. Napailing si San. Pero umiti din dahil ramdam niyang may nabubuong kung anuman sa kanila ni Brian. San, mahinang sabi ni Brian. Ano na naman yon? Kunwari galit na tanong ni San. Free ka ba sa weekends? Labas tayo, ganda. Saad ni Brian, natigilan si San. Kahit gustong magtatalo ni Sunshine dahil sa tuwa, dahil tinawag siyang ganda ni Brian, ay hindi niya magawa. Ha? Bakit hindi si Colleen ang ayain mo? Mahinang tanong ni San. Bakit ko naman yayayain ng babaeng hindi ko gusto? Ano, sa weekends Saad ni Brian, bago naglakad papasok sa kanilang bahay. Napayuko si San pero hindi nawala ang ngiti sa labi niya at natigilan lang siya nang mapansin si Colleen na nakatitig sa kanya. Lumipas ang ilang araw matapos ang alok ni Brian na lumabas sila ni Sunshine. Tahimik lang si San sa mga susunod na araw. Ngunit pansin ng lahat na mas madalas siya nakangiti. Madalas, nakatitig lang siya sa salamin habang sinusuklay ang buhok. Wala pa ring inaamin. Pero lahat ay nakakahalata na. Nay, may date ka no? Tanong ni Tibong kaya natigilan si San. Ha? Paano yun naman nasabi? Kinakabahan na tanong ni San. Kasi halos baliktarin mo na yung damitan mo tapos nakailang sukat ka na rin ng mga damit. Wala ka pong pambabaing damit. Panay pantalo ng pang-ibaba nyo. Umamin nga po kayo. Ginayuman niyo ba si Kuya Brian? Tanong ni Winnie kaya halos malaglag ang panganisan. Ano? Hindi no? Namumulang tanggi niya pero natawa si Alice. Sus! Halata po kayong dalawa masyado ni Kuya Brian. Halos gabi-gabi na lang tayong nakikikain sa kanila tapos nagsusulyapan pa kayong dalawa. Ikaw po yung gusto niya na tinutukay niya no? Ngumingiti siya kapag nandyan ka Para kayong teenager kung magligawan. Ibato po kaya kita sa bahay nila ngayon. Naniningkit ang mga matang tanong ni Alice. Napanguso naman si San.
Ewan ko. Sus, gugunaw talaga ang mundo. Saad ni Tibong at tinuro ang isang kulay pink na polo shirt. Yan po ang suot niyo sa date niyo. Okay. Namumulang saad ni San. Isang Sabado ng hapon, habang naglalakad si San pauwi mula sa terminal, nakita niya nakasandal sa poste si Brian, may hawak na iced coffee. Uy, bati nito. Tara, alis tayo. Sabi ko weekend, di ba? Napatingin si San sa sarili niyang itsura. Hindi ako nakapagayos. Sagot ni San pero natawa si Brian. Hindi ka pa nakapagayos sa lagay na yan. Hiyang-hiyang hairpin ni Winnie sa'yo. Saad ni Brian kaya inambaan siya ng suntok ni San na mula sa San. Aarte lang ako ngayon kasi may libre galing sa'yo. Sus. Asar ni Brian. Tahimik silang kumakain sa tabi ng kalsada. Dinala siya ni San sa bentahan ng mga street food sa bayan. Si Brian ay tuwan-tuwa sa bawat reaksyon ni San mula sa pagkain ng siomay ng walang kaarte-arte. Mas gusto niya ng ganitong kasimpleng dates. Tingin mo ba, nagbabago ako? Tanong bigla ni San. Hindi. Sagot ni Brian. Napakunutan noon ni San. Mas lalo ka lang nagiging totoo sa sarili mo, San. Ganyan ka pa rin. Si San na galit sa mundo. Pero may pusong mas malambot kesa sa marshmallow. Si San na marunong nang magayos. Ngayon, pinapakita mo lang ang panibagong version ng sarili mo. Katulad ng panibagong ako na nagkagusto sa'yo. Sambit ni Brian. Mas lalong natuwa kay San. Nagpalinga-linga siya, saka ibinaba ang boses. So, hindi ka naiilang sa akin? I mean, tomboy ako. Hindi babae na kagaya ng mga gusto mo dati. Tignan mo nga tayong dalawa, hindi mo kan ditong ginagawa natin. Dati yon, San. Noon, ang gusto ko yung babae na maayos, mainhin at maganda. Pero ngayon, nagugustuhan ko yung tomboy. Sagot ni Brian kaya inambaan siya ng suntok ni San. Pero seryoso, San. Gusto kita. Hindi bilang tomboy. Gusto kita kung sino ka ngayon. Kung paano mo ko asarin. Kung paano mo inaalagaan yung triplets. Kung paano mo tinuturing na pamilya si Lola Anita. At kahit hindi mo pa ako mahal, ayos lang. Kasi ang mahalaga sa akin ngayon. Naririnig mo ko at malinaw sa'yo na hindi ko agawin si Colleen. Binigyan mo ko ng isang pamilyang wala ako noon. Napayuko si San at tahimik lang hanggang sa bumulong siya. Narinig kita, Brian. At baka unti-unti na rin akong nahuhulog sa'yo. Ikaw ako palang gusto mo, yung pasas na sinabi mo. Nakita niya si Brian na umiwas ang tingin habang ninunguya ang siomay pero halatang kinikilig. Tayo na? Tanong bigla ni Brian. Hindi mo ba ako liligawan? Sa ating dalawa, masalatang babae ako. Nakakainis ka talaga, napakabasag trip mo. Asik ni San pero may ngiti sa mga labi niya. So, tayo na nga. Tanong ni Brian at tumingin sa vendor. Kuya, sabi mo nga rito na pumayag na maging nobya ko. Aarte pa 38 na ako. Alangang patatagalin pa namin, baka mabaon na ako sa hukay. Baka hindi na masundan ang triplets namin. Nais magpalamon sa lupa ni San dahil sa kabaliwan ni Brian at muli sana magsasalita nang takpan niya ang bibig nito. Oo nga, tayo na! Sigaw ni San. Thank you, babe. Saad ni Brian. Yak! Sigaw ni San kaya nagtawanan silang dalawa. Isang linggo pa ang lumipas ay mas naging bukas si San sa mga kaibigan. Si Brian naman, araw-araw dumadaan sa terminal, minsan may dala lang na fishball o turon para sa kanya. Kayo na no? Tanong ni Temyong. Hindi Pagsisinungaling ni San. Natatakot siya sa panghuhusga ng iba. Ayaw niya ring mahusgahan si Brian. Ulul, lukoy mo puwet ko. Saad ni Bebong. Ano na nangyayari? Biglang babae ka na, Sunny Boy. Nagbago ng bossing namin. San, tanggapin mo na. Mahal mo na yun, kayo na eh. Nakita ko kayo minsan sa harapan ng tindahan ni Lola Anita. Nag-kiss kayo eh. Nakita ko talaga. Asar ni Hanso. Tomboy ako, siya lalaki. Ewan, basta hindi ko alam kung saan patungo to. Pero ngayon, masaya ako. Sagot ni San kaya parang mga bulating kinikilig ang mga kaibigan. Namuwawa na kayo, sus. Tanong ni Ronnie kaya namula si San. Tantanan niyo ako Sagot ni San.
Sus, kaya kulay regla na yan labi mo eh. Nagpapaganda ka. May makikita ba kaming buntis na tomboy? Tumatawang sa ni Temyong. Diyan na nga kayo, mga baliw! Sigaw ni San pero natatawa siya. Kinabukasan ay nakatambay si San at Brian sa duyan malapit sa tindahan ni Lola Anita. Magkakabay na silang nakaupo at habang tanaw sila ni Lola Anita mula sa terrace, muling umiti ang matanda. Tama ako, may relasyon na nga ang dalawang yon. Anya, hanggang sa dumilim ay magkasama silang dalawa ni San. Ayaw mo ba akong ikis? Bulong ni Brian. Natawa si San dahil para itong batang humihiling. Brian, 38 years old ka na. 10 years ang agwat na relasyon natin pero mas torpe ka sa akin. Gusto mo lang akong halikan eh. Tumitigas pa ba yan? Biro ni San. Ang bastos mo ah. Saad ni Brian at pinisil ang labi ni San kaya nilapit ni San ang mukha niya. Marahan ng kilos. Parang ayaw sirain ng sandali. At nang magtagpo ang kanilang mga labi, may halong takot, pag-asa at pangunawa ang halik na yon. Napakalambing at lambot. Ngayon ko lang ulit naramdaman to. Mahinang saad ni Brian. Unang beses ko to. At gusto ko, sana, hindi ito ang huli. Nakangiting saad ni San. Isa pa nga kung totoong gusto mo talaga akong halikan. Nangingiting hirit ni Brian. Natawa si San at hinuwakan sa pisngi si Brian at maganitong hinalikan. Gumalaw ang kanilang bibig, puno ng suyat pagmamahal para sa isa't isa. Isang hapon, si San ay nag-aayos ng paninda. Naging kalmado ang relasyon nila ni Brian na kasalukuyang sinamahan ng triplets magpa-enroll. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Colleen. Napalingon si San. Tahimik lang. Tumango siya tinuro ang upuang nasa gilid ng tindahan. Hindi ako nandito para makipag-away. Gusto ko lang sanang hilingin na, sana, ipaubaya mo na lang si Brian sa akin. Saad dito, kaya natigilan si San. Nanginginig ang daliri pero pilit niyang ipinapakita ang tapang sa mukha. Hindi ko siya pag-aari pero hindi ko rin siya ibinibigay sa kahit na sino, Colleen. Oo kami na, pero hindi ako magpapadikta sa kung sino dahil ang sinasabi mo na hindi kami bagay ni Brian. Desisyon namin yon kung tatapusin namin ang relasyon namin at hindi desisyon ng kung sinong hindi matanggap na hindi siyang piniling mahalin na lalaking nasa akin na ngayon. Mahinang sagot ni San. Alam kong gusto ka niya at nakakagulat yun kasi. Ano bang meron sa'yo? Pero San, tignan mo naman, hindi kayo bagay. Ako may pinag-aralan, may maayos na pamilya, may kinabukasan. Ikaw, nasa terminal ka, nagbebenta ng balot. Namamasada para may ibuhay sa mga anak-anakan mo. Samantalang ang lalaking yun, isang Vergara at may malaking buhay na naghihintay sa Manila. Saad ni Colleen, nakilala na si Brian. Napatingin si San sa sahig. Tila may tinakpan sa puso niya. Kahit paano sabihin mo, Colleen, hindi kami maghihiwalay kasi yun ang nais mo. Kung maghihiwalay kami dahil desisyon namin yun, hindi ng kung sino. Alam ko mabuti kang tao. Kaya sana, hayaan mo na lang si Brian na makabalik sa totoong mundo. Yung hindi niya kailangang mamaluktot para lang magkasya sa'yo. Dito sa San Mateo. Mahinang sa ni Colleen at may magazine na ibinaba sa maliit na mesa. Tumayo si Colleen. Bago siya umalis, ngumiti siya. Yung ngiting alam niyang siyang mas tama para kay Brian. Naiwan si San. Tahimik, nakatulala. Binasa ang magazine kung saan nakita niya ang litrato ni Brian. Malayo sa pambahay na sinusuot ito lagi. Ang nasa magazine ay lalaking nakasuot ng tuxedo. Self-made trillionaire, Mr. Brian Lennox Vergara. Mahinang basa ni San. Doon unti-unting nanliit ang tingin ni San sa kanyang sarili, lalo nang makapag-usap sila ni Lola Anita at nalaman niya kung gaano kalaking tao si Brian. Sino ba ako kung itatabi kay Brian? Mahinang tanong ni San. Ikaw si San, ang nobya niya. Saad ni Lola Anita at pinisilang pisngi ni San. Isang umaga ay nagtaka si Brian kung bakit hindi siya pinansin ng nobya nang padalhan niya ito ng pagkain at ang triplets. Problema ng nainay niyo? Tanong ni Brian sa triplets. Ewan nga po namin, ilang araw na siyang tahimik tapos namumugto ang mga mata kapag lumalabas sa kwarto niya. Saad ni Tibong kaya nag-alala si Brian.
At saka, wala po ba kayong naririnig? Pinagchichismisan po kasi kayo ni Nainay. Kumalat po yata sa bayan natin ang relasyon niyo. Saad ni Alice, natigilan si Brian. Isang hapon ay may narinig si Brian na usap-usapan. Lumabas siya upang kausapin si Lito sa telepono. Si Colleen talaga ang bagay kay Brian, no? Tignan mo naman parang artista. Yung isa abay parang lalaki kong kumilos. Siguro pineperahan lang yan ni San. Saad ng isang matanda. Narinig ko pa nga na trilyonaryo daw yung Brian. Yan yata ang pinagyayabang noon ni Anita na may apo siyang mayaman. Ay sus, hindi magtatagal yan sa tomboy. Alam mo naman ang lalaki, may pangarap yan. Saad pa ng isa. Hindi nakatiis si Brian. Sino ba kayo sa tingin niyo? Malamig na tanong ni Brian kaya natigilan ng mga nagchichismisan. Ano ngayon kung kami ni Sunshine? Natapakan ba namin ang pagkatao niyo lahat? Kabawasan ba yun sa inyo? Kung makapagsalita kayo, akala niyo nilinis niyo ah. Huwag niyo kaming pakialaman. Matapang na sa di Brian at narinig yun ni Colleen. Brian, pwede ba't hindi natuloy ni Colleen ang nais niyang sabihin na maunahan siya ni Brian? Ayoko makipag-usap kung walang kwenta ang sasabihin mo. Mainit ang ulo ko ngayon. Samantalang simula nang kumalat ang relasyon nila ni Brian, ay hindi na nakapagtrabaho na maayos si San. Tahimik siya, nasa kama, nakatingin sa kisame. Sa mundo, kung saan tunay ang pag-aalaga at pagmamahal. Kaya ko siyang panindigan pero sa ganitong pagkakataon, nahihirapan ako. Isang hapon, tahimik si San habang nilalagay sa tray ang mga paninda. Dumating si Brian. May dalang bag halatang nagmamadali. San, aalis muna ako. Kailangan ako sa Maynila. May asikasuhin. Baka matagalan. Biglang natawa si San. Isang pilit at mapait na tawa. Napahawak siya sa gilid ng tray para hindi mabitawan. Perfect timing, no? Para hindi mo na kailangang makipag-break. Ako na maunang tatapos ito. Saad ni San. Nakakunot ang noon ni Brian. Sunshine, ano bang pinagsasasabi mo? Ayoko na Brian, tama na. Baka nga mali ang universe. Ako na lang ang aatras sa laban na to. Ayokong pagsabihan ka ng kung ano-ano. Naiiyak na sabi ni San. Napaatras si Brian, parang may humampa sa dibdib niya. Anong ibig mo sabihin? Akala ko ba? Hindi niya natapos ang nais sabihin na maunahan siya ni San. Akala ko rin. Pero hindi sapat ang pagmamahal para takpan ng totoo. Hindi ako si Colleen. Hindi ako yung tipo ng babaeng ipagmamalaki ng isang Brian Lennox Vergara sa Maynila. Hindi ako pang magazine bri. Pang terminal lang ako. Pang San Mateo. Tahimik si Brian. Nangingilid ang luha dahil nasaktan sa sinabi ni San. So, yun na lang. Susuko ka na lang kasi may sinabi si Colleen. Kasi pinagtatawanan ka ng mga tao. Hindi lang yun. Pinagtatawanan ka na rin, Brian. Tignan mo nga tayo. Anong meron sa akin na kayang sabayan ng kinabukasan mo? Tanong ni San. Dahan-dahang umiling si Brian pero hindi siya nagsalita. Tumalikod siya, walang salita, at dinala ang bag paalis. Naiwan si San, umiiyak at niyakap siya ng triplets. Nainay, okay lang po ito. Mahal ka namin kahit sino ka pa. Saad ni Alice. Hindi ka po namin iiwan. Wika ni Tibong. We love you, Nainay. Ani ng tatlo. Kinabukasan, sa harap ng telebisyon sa tindahan ni Lola Anita, nagtipon ng mga tao sa harap ng maliit na TV. Biglang lumabas ang mukha ni Brian, live sa isang business forum. At ngayon, ang ating panauhing pandangal, si Mr. Brian Lennox Vergara. CEO ng Vergara's Car Kingdom. Tumayo si Brian, nakasuit, maayos, kaganang-galang, humawak sa mikropono. Bago ako magsimula para tanggapin ang parangal ng kumpanyang pinaghirapan ko, may gusto lang akong linawin. Hindi lang tungkol sa negosyo, tungkol sa isang bagay na mas mahalaga sa lahat ang pera at titulo. Sa totoo lang, napaka-OA ng girlfriend ko. Nakipag-iwalay sa akin bago ako pumunta dito. Hoy! Sunshine Galvez, hindi ako pumayag na makipag-iwalay sa'yo ah. Pasalamat ka't late na ako sa biyahe kung hindi lagot ka talaga sa akin. Ganun ba kapag titibo-tibo ang minahal? Tanong ni Brian kaya nagtawanan ng lahat. Sa tindahan ni Lola Anita, napahinto ang mga kapitbahay.
May nagtanong sa akin, bakit ko raw nagustuhan ng isang babaeng titibo-tibo? Yung mga chismosa sa baryo namin. Yung galit sa suklay. Yung bossing sa terminal pero nanay ng triplets. Tumawa siya sandali. Ang sagot ko, dahil siya lang ang babaeng nakita ko bilang ako. Bilang kaaway niya. Hindi bilang trilyonaryo. Hindi bilang CEO. Kundi bilang si Brian. Yung suplado at maarteng lalaki. Pero gustong matutong magmahal. May sunshine. Kung naririnig mo to, hindi kailanman ikinahiya. Hindi mo kailangang magsuot ng bestida o maglagay ng lip tint para maging karapat-dapat sa akin. Dahil karapat-dapat ka na. Dahil ikaw mahal ko. Hayaan mong maubusan ng lawen lahat ng humusga sa pagmamahalan nating dalawa. Nagulat ang mga tao. May mga napatingin kay San. Ang ibang kapitbahay na nambaba at napayuko. Si Colleen napanood din. Tuluyang binura ang ngiti sa kanyang mukha. Sa mga nagsasabing hindi bagay ang tomboy at lalaki, baka kasi masyado ko yung abala sa kasarian, pero nakalimutan yung tignan ng puso. At saka kung tomboy si San at hindi kami pwede, magbabakla na lang ako. Baka doon, bumagay na ako sa kanya. Ano bang pakialam niyo sa pagmamahala ng iba? Sunshine, yung nanay ng triplets, hintay mo lang ako ah. Uuwi din ako sa inyo. Ihanda mo ang labi mo para sa deep kiss natin. Saan ni Brian bago nagpatalastas? Marahang umiyak si San. Humawak sa kanyang dibdib at binaba ang tingin. Pag-uwi ni Brian, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni San at ang triplets. Ngumiti si Brian at nagbiro. Akala ko ba break na? Sa harap ni Lola Anita, ng triplets at ilang kapitbahay, lumuhod siya. Dala ang isang engranding singsing. Plano ni Brian na magpatayo ng bahay dito. Sunshine, pakasalan mo ko. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal kita. Hayaan mo silang mamatay ng inggit sa'yo kasi gwapo ako. Tumango si San, natatawa habang umiiyak dahil sa kahanginan ni Brian. Ayoko mag-gown na. Natawa sila pareho at hinalikan siya ni Brian at sabay silang humarap sa mga taong minsang humusga sa kanila. Ano nga bang pakialam nila kung parehas tayong nakatuksido sa kasal natin kung dito naman tayo masaya? Tanong ni Brian at sumigaw. Magpapakasal na kami! Tunay na pag-ibig ang mahalaga, hindi ang opinyon ng iba. Iyon ang tumatak kay Brian at Sunshine at nais nila yung ipamana sa susunod na henerasyon ng maarteng Vergara. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!